araw mga kaibigan, nandito ulit tayo sa panibagong kwento ng buhay. Bago tayo magsimula, huwag niyong kalimutang i-click ang subscribe, like, at bell icon para lagi kang updated sa bawat uploads ko. Ang nakaraan. Dahil sa labis na kahirapan at kakulangan sa pera para sa pagpapagamot ng kanyang lola, ay napilitan siyang tanggapin ang alok na trabaho ng kaibigan. Ang trabaho na kung saan ay sisirain ang kanyang pagkababae. Narito ang ikalawang kabanata. Wala nang kaba si Elsa habang nasa tapat ng pintuang papasukin niya. Malinaw na nakatala sa pinto niyon ang numero sa booklet na kinakapitan ng keycard na bigay sa kanya ni Huling. Isip na lamang niyang kailangan niyang madaliin ang trabahong iyon. Una at huling pagkakataon. Hindi kailangan magtagal yon. Pumasok na nga siya sa silid. Ikaw ba si Mr. Batman? Tanong niya sa lalaking naabutan niya roon. Ako nga, ano pangalan mo? Joker. Tugon niya. Hindi siya masyadong makatingin dito, ngunit batid niyang hindi ito tulad ng iba na matandang lalaki na at mukhang ganon. Sa katunayan, ay gwapo ito. Kaagad siyang naghubad ng damit. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Sana ay ilang minuto lamang ang magtagal sila. Naupo ang lalaki sa kama. Ito noon ang magkabilang kamay sa kutsyon. Honey, come here and strip me. Namaos na ang tinig nito. Naglakad siya patungo rito. Hindi pa rin siya tumitingin sa mukha nito. Inililis niya ang polo nito. Saka isa-isang binuksan ang botones niyon. Dumako ang kamay nito sa baba niya at itinaas ang kanyang mukha. Tumingin ka sa akin habang ginagawa mo yan. Ang bilin ni Huling ay gawin niya ang lahat ng hiling ng lalaki, kaya iyon ang kanyang ginawa. Ang kaso ay ang hirap niyon. Na magtama ang kanilang mga mata ay saka nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Ang ganda-ganda pala ng mga mata nito. Malalim ang mga iyon. Itim na itim. Matangos ang ilong nito. Makipot ang mga labing bahagyang nakaawang. Titig na titig ito sa kanyang mukha. Payoko na sana ulit siya, ngunit itinaas ulit nito ang kanyang mukha. At bahagyang tumango, tila inuudyokan siyang pagpatuloy ang kanyang ginagawa. Napalunok na lamang siya. Nahubad na niya ang polo nito at dumako ang kanyang kamay sa sinturon nito. Ilang ulit na ninais niyang iwasan ang titig nito, ngunit tila ayaw talagang pumayag nito. Hanggang sa tumayo ito at tuluyan ng hinubad ang lahat ng damit nito. Sabihin pang nakakita na siya ng hubad na lalaki sa pinapanood sa kanya ni Huling, ay nailang pa rin siya. Ang ganda-ganda na pangangatawan nito. Ang bango-bango nito, ang tangkad-tangkad pa. Inabot nito ang kanyang kamay at hinigit siya patungo rito. Inangkin nito ang kanyang mga labi at naipikit na lamang niya ang kanyang mga mata. Those were the sweetest lips Miguel had ever tasted. The woman was so damn beautiful. He didn't know whether he wanted to do her at once or treat her like a queen. How could something as beautiful as she
be for sale. He couldn't believe his luck. Dapat nga yan talaga niyang pasalamatan si Kevin. While kissing her, he placed her hand on his arousal. He couldn't help but moan, feeling her cold palm on it. He felt and kneaded her breast. He was so damn aroused he couldn't believe it. Pumesto siya sa kama kasama ito. "You know what to do?" he said. Maybe this squeak was a first class babe. Maybe Kevin paid a lot for this chick, and he was going to enjoy her. Bahagyang tumango ito at sinimulang hagkan ang kanyang leeg. Parang nais niyang magtaka nang parang hindi ito malaman kung paano pumesto ng komportable sa kama. Nakailang palit ito ng kamay at tuhod na itinutukod sa kutsyon habang hinahagkan ang kanyang leeg, balikat at dibdib. Until he grabbed both her hands and placed them on his chest. "Here, honey. Dito mo na lang ipatong." Napangiti na siya. Bahagya lamang tumango ito. Tila nahiya na hindi niya maipaliwanag. Hinagkan uli siya nito. Her tongue all over his torso was making him delirious with desire, until she reached what he had been dying for her to lick and taste. All he could do was suck in air through his mouth. When her tongue touched his skin there, he moaned, ngunit pagkalipas ng ilang sandali ay kumunot ang kanyang noo. Parang walang kamuwang-muwang ito sa ginagawa. Nasasaktan siya sa pagpisil nito. "Sweetheart, what are you doing? Huh? Not too tight. We don't want to turn that blue, do we?" he nicely said. Soon, he was giving her instructions, and he was a fast learner too. At bigla siyang natawa nang umunat ito at saglit na masalihin ang panga. Humingi pa ito ng paumanhin na tila nahihiya. "Pasensya na. Come here. Ha?" Hinigit niya ito patungo sa kanya. Hinagkan niya ito sa mga labi. His libido was telling him to just do it, but somehow a part of him wanted so bad to please her. And that was exactly what he did. His mouth made love with that gorgeous body. His tongue traced every square inch of her, lashed back and forth every bump, every fold, everywhere. Her moan only fueled his desire, even his pleasure. He reached for his condom. Halos tumulas iyon sa kamay niya sa labis na pagmamadali. He had to be inside of her fast. When he penetrated her, she groaned quiet and loud. Natigilan siya. She was a virgin. She was a freaking virgin. Halos manlaki ang ulo niya. How could she be when all he wanted to do was move fast as he could? "Sorry," he uttered. There was no use stopping now. He couldn't stitch her up, and he was still dying to make love to her. Why didn't she tell him she was a damn virgin? What was wrong with this woman? "Masakit," sambit nito. Right. Tanging naitugon niya. Hindi siya makapaniwala sa pangyayari. Hindi siya makapaniwalang pinag-iisipan niya sa kalagitnaan ng lahat ang iyon
ang kanyang gagawin. He was going to die if he stopped. Mabilis na tumakbo ang kanyang isip. The darn condom was in the way. If they did it skin to skin, it would probably be a lot better to her. There would be better lubrication. Hindi na niya pinag-isipan pang masyado ang sumunod na ginagawa niya. He took off the condom and ever so gently penetrated again. Teka! Sambit nito. Dapat may He kissed her. His hand got busy feeling her, making her feel better. Soon, she was sighing against his lips, and then her sigh turned into heavy breaths, then to loud moans. He couldn't hold off much longer. His thrust grew faster and faster. He kissed her lips with his last flung and held her hands tight. Imposibleng nakakaya ng ibang babaeng gawin to, sa isip-isip ni Elsa, habang titig na titig sa 15 mil na nagisnay niya kanina umaga sa silid ng hotel. Wala na si Mr. Batman, ni hindi niya nalaman ang pangalan nito. Kung hindi lamang nagdudumilat ang katotohanang may naganap sa kanila ng magdamag na iyon. Hindi siya makapaniwalang nakilala niya ito. Hayon at nasa kanya na ang pera para sa kanya ay higit pa sa labis na matutulong sa kanya. Hindi na siya mangungutang uli kay Huling ng pambili ng gamot ng lola niya. Marahil ay hindi siya magtatagal sa pagiging GRO. Baka 2 buwan lamang ay makabayad na siya. At kung papayag si Huling, sasabihin niya ritong huhulog-hulugan na lamang niya ang kulang niya. Ang 10,000 ay ibibigay na rito. Ilang libo na lamang ang huhulugan niya. Sana naman ay pumayag ito sapagkat labag na labag sa loob niyang magtrabaho bilang GRO. Damang-dama rin niya ang hapding iyon na alam niya ang dahilan. Hindi na alam kung gaano katagal bago mawala iyon. Naglapat lang siya ng ilang halamang gamot sa puson. Kahit paano ay guminhawa ng kaunti ang kanyang pakiramdam. Sabihin pang ni hindi niya nalaman ang pangalan ng lalaking nakasiping niya kagabi. Para bang napalapit ang loob niya rito na hindi niya mapaliwanag. Parang panaginip pa rin iyon sa kanya. Kung maganda o masama ay hindi malinaw para sa kanya. Ang sapantahan niya, dahil sa may naganap sa kanila, kaya nakabuo siya ng kung ano pakiramdam na iyon. At sa tingin niya, walang babaeng makakayanan ang casual lang na makipagsiping sa iba. Kaya hindi niya lubos maisip kung paano ang pinakamatandang propesyon sa mundo ay ang pagbibinta ng aliw. Paano nakukuha ng kahit na sino ang basta na lamang ibahagi sa iba ang sarili kapalit ang pera. Tila nakatatak sa isip niya ang mukha ng lalaki. Habang tumatagal ay lalo na lamang lumilinaw ang alaala nito sa isip niya. Sa halip na kalimutan ito gaya ng unang plano niya. Hindi matapos sa unang paninig nila ang gabi. 2 ulit pang may nangyari sa kanila. Sa bawat pagkakataon ay tila dinala siya nito sa kung anong makulay na lugar, kasabay ng pakiramdam ng karnal. Aminado siya sa bagay na yon, ay isang masuyong damdaming nahihirapan siyang unawain, sapagkat isang estranghero ito sa kanya. Nang araw na yon ay nasa bahay lamang siya. Kanina pa siya nakauwi sa Santa Lucia kasabay si Huling. Hindi siya minamadali nito na magtrabaho. Alam nitong kailangan siya ng kanyang lola.
Kinumusta siya nito at ang tanging sasabi ay maayos naman siya. Mukhang naawa ito sa kanya sapagkat kanina sa biyahe ay nakatitig lamang siya sa kawalan. Itinabi na niya ang pera. Siguro, naisip ng lalaki na kailangan siyang bayaran ulit nito sapagkat nabanggit sa kanya ni Huling na isang session lang daw ang usapan at ng lalaking kaedil nito sa kanya. Ang totoo, kahit walang ibinayad sa kanya ang lalaki, ay hindi rin siya magrereklamo. Naganap ang sumunod na pagniniig ng kusang loob niyang nagpaubaya rito bilang babae at hindi bilang bayaran. Tila may magic ang haplos at halik nito. Kaunting madama lamang niya ang mainit na palad nito o hagkan siya nito ay tila may kuryente ng naglalaro sa kamay nila at ng kanyang katawan. Pinilit niya ang sariling pansamantalang kalimutan na lamang muna ang lahat. Mas kailangan niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang lola. Tumabas siya ng kanyang silid at naghangin. Nang matapos ay tinawag na siya nito. Kumusta naman po ang pakiramdam niyo, La? Maayos naman ako, Apo. Maigi at gulay nitong niluto mo. Mabawi lang ako ng kaunting lakas. At maano ba't matutulungan na kitang magtinda? Naisip kong maganda siguro habang nasa balingki ka ay nakapesto ako. Yan sa barberya. Tiyak na pahayag naman ni Leroy. Ano po bang sinasabi ninyo, La? Hindi niyo kailangan magtrabaho pa. Ako na po ang bahala. Ikaw, ang ano ang sinasabi. Alam kong hindi biro ang nagastos mo. Tiyak na kung kanino ka nangutang dahil doon. Gusto kong makatulong kahit paano, Elsa. Hayaan mo ako. Sanay ako sa trabaho. Bata pa ako. Gawain ko na magtinda na sampagita. Alam mo yun? Hindi porke bulag ako, wala na akong silbi. Puno na pagtatampo sa tinig nito. Lihim na lamang sa napabuntong hininga. Totoo ang sinabi nito. At bagaman bulag ito, ay nagagawa nitong makapagtinda pa rin. Ang mga tao naman sa kanila ay hindi nagpapagsamantala. Bahala po kayo, La. Sabi na lamang niya. Saan ka nga ba nang hiram ng pera? Sa isa pong kakilala, La. Baka nga po pala, sumaglit ako sa Maynila. May trabaho po roon para sa akin. 1 hanggang 2 buwan lang po siguro. Natigilan ito. Tila nauwi ito sa malalim na pag-iisip. Sa huli ay tumango. Kaawaan ka. Noong pumatak ang kanyang mga luhang, pilit na pinipigilan niya. Mabuti na ring walang paningin ito upang hindi masaksihan iyon. Abot-abot ang pasasalamat ni Elsa kay Huling nang pumayag itong hulog-hulugan na lamang niya ang lalabing pagkakautang niya rito. Tinanggap nito ang 12,000 na binigay niya. Parang nagtaka pa ito kung saan siya kumuha ng pera. Naging pasasalamat na rin niya at kaagad na bumuti ang pakiramdam ng kanyang lola. Na magtungo uli sila sa ospital ay sinabi ng doktor na kaunting pahinga na lamang ang kailangan nito. Hindi na kailangan ng follow-up check-up. Sapat na ang 3,000 para sa huling gamot nito at pangangailangan nila. Sa ngayon ay nasa kasulinahan siya. Gabi na ata siya ay panggabing gas station attendant doon. Sa umaga ay nagtitinda siya sa palengke ng mga halamang gamot. Sabay sila ng lola niyang umalis. Inihahatid niya ito sa barberya at pagsapit ng tanghali ay umuwi sila upang mananghalian.
Matutulog siya ng saglit bago muling sabay silang maglola na aalis. Siya ay babalik sa palengke. Ito ay sa barberya uli. Kapag nakapaghapunan na sila, ay tutungo naman siya sa gasolinahan. Mahigit 1 buwan na rin siya roon. Swerte na ring may opening doon at natanggap siya. Marahil ay 4 na buwan siyang magtatrabaho doon bago niya tuluyang mabayaran ang utang niya kay Huling. Ang unang sweldo niya ay napuntang lahat dito. Kung tutuusin, ay mas malaki pa rin ang kita niya sa pagtitinda sapagkat ang puhunan nila roon ay bote lamang at plastic na lalagyan. Ang pananim nila ang ginagamit nila sa mga yon. Pero maigi na rin yon kaysa naman mag-GRO siya sa Maynila at iwan ang lola niya roon sa pangangalaga ng iba. Alas 4 na ng madaling araw ay natapos na ang shift niya. Nag-tricycle na siya pauwi sa bahay. Alas 6 ay ginising na siya ng kanyang lola. Nagmamadali na siyang maniligo. Pagkatapos ay kumain na siya. Naubos niya ang pandesal, kesong puti at gatas. Ay gutom pa rin siya. Naalala niya ang tindang puto sa palengke at natakam siya. Kaagad siyang nagplanong bumili noon pagdating niya sa palengke. Habang naghuhugas ng pinggan, ay bigla na lamang umakyat sa kanyang lalamunan ang kanyang kinain at naduwal siya. "Apo, halika!" wika ng kanyang lola. Muntik na siyang mapatalon na marinig ang tinig nito. Ilang hakbang ang layo nito mula sa likuran niya. "Bakit po, La?" "La, nasobrahan yata ako sa gatas. Baka naman masama ang nakain kong penoy kagabi." "Halika," mariin na ang tinig nito. Tumalima siya. Dumarekta siya sa pulso ng kamay nito. Sa galang niya, pagkatapos ay sa kanyang liig. "Diyos kong mahabagin. La? Ang lakas mong kumain nitong huli. Ubos ang sinaing sa iyo. Ang bilis ng pintig ng pulso mo. Ikaw ba may nobyo? Na hindi mo binabanggit sa akin?" "Wala naman po." "Umamin ka nga sa akin, Elsa. Sinasabi ko sa'yo." "Wala po talaga, La." "Kailan ka huling dinatnan?" Nalaglag ang kanyang mga panga. Nawaglit na sa isip niya yon. Hindi niya minamarkahan ang kalendaryo para doon. Pilit na inaalala niya. Hindi na niya matandaan. "Hindi ko po maalala, La." "Uminom ka ng halamang gamot kapag hindi ka dinatnan hanggang sa 1 araw. Papuntahin mo na rito ang nobyo mo." "Wala po talaga akong..." "Magtigil ka at uminom ka ng gamot. Kapag hindi ka dinatnan, buntis ka." Nahuhulaan na niyang iyon ang sasabihin ng kanyang lola. At hindi pa man nangyayari, ay nanghihina na siya.